Kinansela ni Trump ang biyahe para sa negosasyon ng kapayapaan sa Pakistan at pinakita niyang kontrolado ng Estados Unidos ang sitwasyon laban sa Iran. Ang desisyon ay nagsilbing direktang mensahe ngayong Sabado, ika-25 ng Abril, 2026. Hindi nagagastusan ng Washington ang papunta sa malayo kung di rin makukuha ang gusto ng Estados Unidos. Ikukuwento ko sa iyo lahat niyan. Pero ngayon, gugustuhin mong nakasubscribe ka sa channel para manatiling well-informed, real-time na impormasyon sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na iyong nakita. Sa kredibilidade, Milson Alves, Global. Sina Steve Witkoff at Jared Kushner ay papunta sana sa Islamabad, ngunit pinigil ni Trump ang misyon at nilinaw na dapat ang Tehran ang lumapit sa Estados Unidos kung gusto nila ng kasunduan. Sa paghihigpit ng naval blockade sa Strait of Hormuz at bagong parusa sa Ghost Fleet ng langis ng Iran habang pinipilit ang rehimen, ipinakita ni Trump na hindi siya makikipagnegosasyon mula sa kahinaan. Maikli, matigas at kalkulado ang mensahe. Maaring tumawag ang Iran kapag handa na itong bitawan ng kanilang posisyon dahil ngayon, Washington na ang may kontrol sa krisis. Ganito ang nangyari. Nagpahayag si Trump sa Fox News na hindi magbibiyahe ng 18 oras ang kanyang mga kinatawan para lang sa walang saysay na usapan. Sinabi pa ng Pangulo ng Amerika na hawak ng Estados Unidos ang lahat ng baraha. Sa praktika, ayaw ng White House magmukhang umaasa sa negosasyong pinamumunuan ng Pakistan habang sinusubukan ng Iran magpalipas ng oras at panatilihin ang presyon sa Strait of Hormuz. Naganap ito matapos umalis si Abbas Zaragti, kalihim ng Iran, sa Pakistan nang walang malinaw na resulta sa pag-uusap. Nakipagpulong siya sa mga opisyal ng Pakistan kasama sina punong ministro Shehbaz Sharif at pinunong militar Hasim Munir. Layunin talakayin ang mga paraan para wakasan ang digmaan at bawasan ang tensyon sa rehiyon. Ngunit ang pag-alis ng delegasyon ng Iran bago dumating ang mga Amerikano ay nagdulot ng pagdududa at nagbigay daan kay Trump na patindihin ang tono niya. Tinawag ng Fox News ang desisyon na seryosong paglabag sa proseso ng negosasyon. Iniulat ng istasyon na sina Witkoff at Kushner ang mangungguna sa delegasyon ng Amerika sa Islamabad. Ngunit sinuspinde ni Trump ang lahat at nilinaw na pwedeng tumawag ang Iran kahit kailan. Sa mga balita, ito ang sentro ng krisis. Patuloy pa rin posible ang diplomasya, ngunit ngayon ay nasa kontrol na ito ng Amerika, hindi na sa takbo na itinakda ng Tehran. Sinusubukan ng Pakistan na maging tulay sa pagitan ng dalawang panig. Ipinapakita ng Islamabad ang lakas ng diplomasya dahil may relasyon ito sa Iran, may dialogo sa Estados Unidos at interes na pigilan ang pagkalat ng krisis sa reyon. Ngunit nabangga pa rin ang pagtatangka sa parehong problema. Nagsasalita ang Iran tungkol sa negosasyon pero tinatanggihan ang pangunahing hinihingi ng Washington. Si Trump na yon ay tumangging tanggapin ng usapan na parang pampalipas oras lang. Ang presyo ng Amerika ay hindi lang sa salita. Inanunsyo ng Departamento ng Tesoro ang bagong parusa laban sa mga kumpanya at barkong konektado sa Ghost Fleet ng Iran. Ang network na ito ay inaakusahan na tumutulong sa Tehran na magbenta ng langis sa mga lihim na paraan, iniiwasan ng mga parusa at pinananatili ang kita para sa rehimen. Kasama sa mga target ang Hengli Petrochemical Refinery ng China at maraming kumpanya at barko na sangkot sa pagdadala ng langis ng Iran. Pinagtibay rin ni Pat Hegseth, kalihim ng digmaan, ang mensahe. Ayon sa ulat ng Fox, sinabi niya na mananatili ang blockade hanggat kinakailangan at maaring gumamit ng nakamamatay na puwersa ang Estados Unidos kung kinakailangan. Nagtaas ng tensyon sa krisis ang pahayag na ito dahil ipinakitang seryoso ang naval blockade, hindi lang simboliko. Tinuturing ito ng Washington bilang tunay na kasangkapan ng panggigipit laban sa mga barkong konektado sa Iran na siyang bumabago sa kalkulasyon ng Tehran. Dati, umaasang rehimen sa mahahabang negosasyon, matitinding talumpati at alternatibong ruta para maibenta ang langis. Ngayon, sabay-sabay na ginagamit ng Estados Unidos ang diplomasya, ekonomikong parusa at pagharang sa dagat, isang patong-patong na presyon. Isinasara ang usapan kapag hindi na ito umuusad. Ang isa pa ay isinasara ang daloy ng pera. Ang pangatlo ay hinaharangan ang daan ng mga barko. Itinuring ng militar at komentarista ang sitwasyon bilang bihirang tsansa para pilitin ang Iran na sumuko.
Si Dakota Mayer, veteranong Marine at medalya ng karangalan, ay nagsabi sa Fox na nasa paborableng posisyon ng Estados Unidos at seryosoin lang ng rehimeng Iranian ang negosasyon kapag mas matindi ang presyon. Sabi niya, marunong makipagkasundo ang gobyernong Trump pero hindi dapat magpakita ng kahinaan. Lalong tumindi ang diskusyon nang mabanggit ang isla ng Karg. Itinuturing ang isla bilang estratehikong lugar para sa industriya ng langis ng Iran. Iminungkahi ang mas mahigpit na hakbang pang-ekonomiya laban sa Karg para higit pang higpitan ng Tehera. Simple lang, kung langis ang nagpapalakas sa rehimen, anumang presyon dito ay makakaapekto sa kakayahan ng Iran na suportahan ang sariling makinarya ng kapangyarihan. Iniulat ng Reuters na ang pagkansela ay nagbawas ng pag-asa para sa agarang diplomatikong pag-usad. Ayon din sa ulat, tinatanggihan ng Iran ang direktang usapan at inaakusahan ng Estados Unidos ng mataas na kondisyon. Ngunit para kay Trump, hindi dapat bigyan ng dagdag na konsesyon ang pagtanggi. Para maiwasan ng rehimen ang mas mabigat na parusa, dapat itong magpakita ng totoong kagustuhan, hindi lang magbigay ng malabong senyales sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. Ang paghihigpit ng Amerika ay nakabatay rin sa pagtatasa nito sa panloob na krisis sa Iran. Ayon kay Trump, may kaguluhan sa loob ng pamunuan ng rehimen at kalamangan ang Estados Unidos. Pinalalakas ng pagbasa ang desisyong panatilihin ang presyon. Para sa White House, kapag nanghihina, nahahati o gipit sa ekonomiya ang Tehran, hindi ito ang oras para magpakalma, kundi para higpitan pa. Ang krisis ay nagpapadala rin ng mensahe sa ibang mga bansa na masusing nagmamasid sa sitwasyon. Alam ng China, mga bumibili ng enerhiya, mga operator na pandagat, kumpanya ng siguro at mga kumpanya ng transportasyon na posibleng magkaproblema sa koneksyon sa langis ng Iran. Kapag isang mahalagang refinerya ang napuntirya, nauunawaan ng merkado na handa ang Washington na tamaan hindi lang ang Tehran, kundi pati na rin ang mga tumutulong sa Tehran na makahinga sa ekonomiya. Yan ang mabagsik na bahagi ng presyon. Hindi kailangang matalo ng Iran sa larangan ng militar para maipit. Sapat na mawala ito ng ligtas na akses sa pera. Sapat na makita ang kanilang mga barko na binabantayan. Sapat na makita ang mga mamimili na umatras. Sapat na makita ang mga tagapamagitan na nawawala ng lakas. Paunti-unti, naubusan ng kaluwagan ng rehimeng ito para kumilos. Kinansela ni Trump ang pag-alis papuntang Pakistan at magpapatuloy ang presyon sa langis, Hormuz at sa network na sumusuporta sa rehimen. At patuloy niyang sinasabi na hawak ng Estados Unidos ang lahat ng baraha laban sa Iran. I-like ang video, mag-subscribe at basahin ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves Global.